Kumusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago nating drawing tips. Sa video natin ngayon ipapakita ko yung technique na ginagawa ko kung paano ako nagdodrawing ng realistic na mata. So tara, gawa muna tayo ng initial sketch gamit ang 3H pencil at vellum board. Tapos ay enhance lang natin siya gamit ang 6B or 8B. Ayan, gawa lang tayo ng outline. Check natin lagi sa reference kung saan yung mga pinaka-dark na outlines. So, doon natin a-apply yung 8B or 6B. So, ayan, dapat laging matulis yung lapis natin para mas maganda yung mga linyang nagagawa natin. And then kuha tayo ng charcoal gamit ang brush. So ito gamit ko dito yung brush na pinakamaliit ko. So perfect siya sa mga ganitong size ng dinodrawing. Abot na abot niya yung detalye. Maganda rin gamitin dito yung mga round brush na maliit para ma-spread natin ng maayos yung shading sa paligid ng mata. At syempre gamit natin dyan ang Artribe charcoal. Ayan na, sa paggawa ng mga pilik mata, dapat tuloy-tuloy yung pagguhit natin para hindi bumaluktot yung linya o magkaroon ng liko. Siguro yung mata na yung may pinakamaraming detalye sa isang drawing, kaya sigurado rin dapat na may highlights to. Ang ginagamit ko dito ay pencil eraser para makagawa ng mga highlights na sobrang liit. Pwede rin naman yung kneaded eraser. So ayan, dapat lagi tayong titingin sa reference natin para hindi tayo maligaw. Sa pagdrawing naman ng mga detalye sa paligid, magandang gamitin dito yung mechanical pencil. So ayan, dako naman tayo sa pagdrawing ng kilay. Ito naman yung technique na ginagamit ko. So ganun din, 6B or 8B yung inuuna ko. Tapos para mas mapadark natin siya, pwede natin siyang patungan ng charcoal powder. So ayan, wag natin kakalimutan na dapat lagi matulis yung lapis. Kung mapapansin nyo, paulit-ulit lang yung ginagamit ko na materials. Hindi naman kailangan na sobrang dami ng hawak mo. Sa pagdrawing ng mata, okay na yung lagi mong ginagamit yung 6B, 8B sa mga pinaka-dark, tapos charcoal powder at yung mga maliliit na brush. At sa pagdrawing naman ng mga maliliit na highlights o yung mga white parts, pencil eraser yung pinaka-perfect gamitin dyan. So ayan, ganyan lang yung proseso na ginagawa ko. At ito, patapos na tayo. Sana marami kayong natutunan ngayon. Kung may mga request kayo na tutorial at suggestions, i-comment mo lang yan sa ibaba. Yun lang mga kamay, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.